Right mga kap, isang mapagpalang araw muli at nandito sa ating harapan yung dalawang drone na ating bigyan ng konting comparison kung para mabigyan kayo ng tips kung alin ba ang para sa inyo, alin ba ang bagay na bilhin ninyo. Okay, simulan natin. So ang isang ito ay ang Mini 4K. Yan, Mini 4K. Ultralight, 249 grams din. At ang isa naman ay may nakalagay dito, Light 2X1. Yang ang bagong release ng I think 2 or 3 months na nirelease ng DJI. Okay. So, ganun din. Isa rin siyang 249 grams. Sa laki naman, ay mas malaki ng kaunti. Pareho lang sila ng weight, pero mas malaki ng kaunti yung DJI Light 2X1. So, ito yung Mini 4K. Ito naman yung Light 2X1. So, makikita natin na mas malaki itong Light 2X1, pero pareho lang sila ng weight. Dahil ito, ultra lightweight according sa specification na binigay ng DJI. Bigyan lang natin ng konting review sa specification para meron kayong idea kung nga pala, ang review na ito ay para doon sa mga baguhan lang, mga newbie, beginner. Yan. Para mabigyan ko kayo ng konting idea kung alin yung mas bagay sa'yo, kung alin yung dapat mong bilhin. So, let's go. So, unahin natin yung DJI Light 2X1. Ang DJI Light 2X1 ay siya ay merong magandang quality ng camera. Merong 48 megapixel at 1/1.3 inch na sensor na nagbibigay ng malinaw na larawan, mas magandang dynamic range, at mas maayos na low light performance. So, meron tayong review nito, quick review na sa ating channel kung hindi nyo pa napanood. So, visit na lang nyo na lang. At ang pinaka-highlights dito ay ang kanyang omnidirectional obstacle avoidance sensor. Yan. Okay. At ito ay meron ding active tracking. May active tracking, 4K video recording, 4K resolution and up to 60 fps. Again, 249 grams. So, hindi na natin i-in-depth yung ating review dito dahil meron tayong review niyan dyan sa ating channel. So, itong Mini 4K ay meron din siyang malinaw na video, nakuha. Malinaw at detalyadong kuha na merong 4K resolution at 30 fps na video ang kaya niyang i-record. Napaka-stable ng kuha dahil sa 3-axis gimbal din siya. At madaling paliparin kahit first time drone pilot ka pa lang, kayang-kaya mo to. Magaan at portable, 249 grams din. Sulit yung presyo, mas mura kumpara dito sa DJI Light 2X1. So, usapang presyo, ang Mini 4K ay pag brand new and standard version ay nasa 17,000. And ang Light 2X1 naman, ang standard version ay standard package ay 21,000. So, more or less, ganyan. Ang downside naman ito, ang Mini 4K, wala siyang obstacle avoidance sensor, kaya kailangan maging maingat tuwing kayo nagpapalipad. Wala itong obstacle avoidance sensor, kaya kailangan nating maging doble ingat sa tuwing magpapalipad nitong Mini 4K. At
Wala din itong subject tracking or active tracking na meron ang Lite 2X1. At kumpara dito sa Lite 2X1, hanggang 4K resolution at 30 fps lang yung kaya ng shoot. Ang ito namang Lite 2X1 ay 4K up to 60 fps ang kaya niyang i-shoot. And then sa slow motion, meron siya, pwede siya hanggang 4K and up to 100 fps slow motion, di ba? So sulit yung specs ng Lite 2X1. Pero siyempre, hindi lang naman yung specs ang tinitingnan natin dito. Ito ay depende sa pangangailangan natin. Kung halimbawa, yung budget naman natin ay gusto lang natin sa low budget, so bagay sa iyo ang Mini 4K. Pero kung meron ka namang maraming budget, ay bagay sa iyo ang Lite 2X1. So, ang difference naman nila ay nasa 3,000 to 4,000. So, maliit na bagay na lang yun kung meron ka namang budget. Final verdict natin dito, ang Lite 2X1 ay isang mahusay na drone para sa mga gustong seryosyuhin yung aerial photography, magagandang shoot, dahil meron itong obstacle avoidance, so wala kang pangamba na ikay mag-crash o masabit sa mga object dahil dito sa kanyang obstacle avoidance, omnidirectional. And then meron siyang active tracking na kung ikaw ay magsushoot ng follow mode sa isang motorcycle, nakagaya natin, nagta-travel tayo, motorcycle, car, kaya niyang i-active track ng ang ating mga sasakyan. At sa susunod natin na upload ay susubukan natin kung ilang meter ang taas na pwede niyang i-track yung ating vehicle. So, final verdict naman natin dito sa ating Mini 4K. Kung baguhan ka sa drone, gusto mo ng dekalidad na mga aerial shots, hindi na gumagastos ng malaki, sulit na din ang Mini 4K dahil mayroon na itong 4K resolution at 30 fps. Kumbaga, enough na yun para sa kung ikay nagsisimula or beginner pa lang sa isang drone at saka low budget. So, okay na rin ito. Dahil ito yung may magandang specs sa entry level. Compare doon sa Mini 2 SE, Mini 2. So, ito 4K resolutions na. So, yung dalawa ay nasa 2.7K lang. So, in the end, ikaw pa rin ang makakapag-desisyon kung alin dito sa dalawang drone ang bilhin mo. Dahil nagdidepende yan sa iyong pangangailangan. Kung kailangan mo na magandang drone na 6.6 sa features, so go for Lite 2X1. And kung kailangan mo naman ng low budget drone pero maganda na yung kuha ng footage, so go for Mini 4K. At kung maganda yung budget mo, mas recommended ko na ang i-avail mo ay yung Flymore combo para hindi ka mabibitin tuwing ikay magpapalipad. Dahil tatlo ang battery na included sa Flymore combo. Na sa standard is 1 battery lang. So yun, hanggang dito na lang ang ating review. Sana ay nakatulong sa iyo na magdesisyon kung alin sa dalawa ang bilhin mo. But for me, Lite 2X1 is recommended dahil dito sa omnidirectional sensor na hindi ka mag-aalangan sa mga obstacle dahil hindi ka mababangga. At siyempre yung kanyang active tracking at saka master shot na naandito sa unit nito. So, muli, ikaw ang makakapag-desisyon yan. So,
Ngayon, desisyonan mo nang ipindutin yung subscribe button. Siyempre, maraming salamat kung umabot ka hanggang dito sa dulo. See you on the next one at marami pa tayong bidyong pagsasamahan. Bye-bye.